Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat para po sa mga balita at malasakit ng iglesia. Ang pagbabago ay bunga ng pananampalataya sa ating Diyos. Kaya lumapit tayo sa Panginoon at ipahayag natin ang hinahangad nating pagbabago sa ating mga buhay. Ngayong umaga, sama-sama nating sambahin ang ating Diyos kasama ng ating mga kapatid sa kani-kanilang mga tahanan. Happy birthday po sa mga sumusunod. Sa October 30 po, Sherwin Berlinget at Roberto Sanggalang. Atin po silang awitan ng maligayang bati at ipanalangin sa pamamagitan ng ating pastor. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na pinagmula ng aming mga buhay. Sa isang buhay na pinagkaloob mo sa amin, kami ay iyong pinagpala sapagkat sa buhay na ito, O Diyos, patuloy mong ipinapahayag sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, higit sa lahat, Panginoon, ang pag-iingat at pagpapala ng kalakasan araw-araw. Pinapasalamatan namin, O aming Diyos, ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan, ang kapatid na Sherwin Berlinggiti at kapatid na Roberto Sanggalang. Salamat po, Panginoon, sa mga taon at sa nagdaang taon na ipinamalas mo sa kanila ang iyong kabutihan. Ipinamalas mo, Panginoon, ang iyong kadakilaan upang patunayan na sa bawat araw ng kanilang mga buhay, mayroong isang Diyos na sumusubaybay, kumakalinga sa kanilang mga buhay. Ang aming dalangin, Panginoon, para sa kanilang panibagong taong tatahakin ay inyong bendisyonan, ilayo sa anumang karamdaman o kapahamakan at pagpalain ng kanilang buhay mula sa dakila mong kapangyarihan. Samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay na mayroong kagalakan at kaganapan ng buhay na nagmumula sa inyo. At sila'y magpasalamat at magbigay pagsamba at papuri sa inyo habang sila'y may buhay at pinagkakalooban mo ng buhay. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at ito ang aming pagsamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating mga church activities, Sunday School, Sunday, 9 a.m., Adults and CYF, and 10 a.m. po sa Kids. Divine Worship, Sunday, 10 a.m. Prayer Meeting, face-to-face, Wednesday, 7 p.m. Ang facilitator po ay si Pastor. Bible study po, ito na ang bagong schedule. Sa Limbon, every other Thursday, 7 p.m. Tambo, every other Thursday, 7 p.m. Bangkod, every other Friday, 7 p.m. Bayan, every other Friday, 7 p.m.
Mataas na Lupa every other Saturday 5 p.m. 75th Anniversary Preparation. Ang ating 75th founding anniversary ay gaganapin po sa November 24, 2024 alas 2 ng hapon, CVSU Icon. Lahat po ay iaanyayahan na suportahan ang pagsambang ito. Anniversary pledges, maaari na po magbigay ng kanilang mga anniversary pledges. Mungbong Project, ang lahat ng mga kaanib ng ating iglesia ay pinaalahanan ng ating alkansya para sa ating anibersaryo. Ito ay ating dadalhin sa unang linggo ng buwan ng Nobyembre. Church membership, nananawagan ng ating iglesia sa mga pamilya na hindi pa nakakapagbigay ng kanilang membership form. Pakidala na po para maisama na sa listahan ng membership ng ating iglesia. Para po sa mga tagapanguna sa susunod na linggo, November 3, 2024, Communion Sunday, Liturgist, Elder Thea Maris Perez, Community Prayer, LP AJ Alvarez, Acolytes and Ushers, Sister Lay Macero and Elder Roslyn Peña, Communion Ushers, Elders Alejandro Mojica, Richard Perez, Esther Baltimore, and Renato Tayag. Para po sa conference updates. So yan, good morning mga kapatid. Bagaman nagdaan ang bagyong Christine, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at ang ating mga sambahayan ay hindi naapektuhan. Pero panalangin natin, lalo-lalo sa ating mga kapatiran na dinaanan itong Christine na bagyo. Sana po ay nasa maganda silang kalagayan. At gayon din na ang ating komperensya at ang SLJ, ang ating jurisdiction, ay nananawagan po sa donation para sa biktima ng bagyong Christine. At kung tayo ho ay nakakaluwag-luwag, ito ho yung pagkakataon na makibahagi po tayo sa mga nasalantaan ng kanilang buhay at kabuhayan. So, yan po mga kapatid. Ang pangalawa pang mahalagang balita para sa ating komperensya, ngayon po ang ika-25th Covenant Partnership Anniversary Celebration ng Iglesia Unida Ecumenical at ng UCCP. So, dalawang iglesia po na magsasama-sama sa pagdiriwang nitong partnership na ito na gaganapin mamayang alas 2 ng hapon sa UCCP Malabag. Nakakatuwa, nakakagala pagkat ang dalawang iglesia ay nagsasama-sama upang hindi lamang tuparin ang panalangin ng Panginoon ang lahat ay maging isa, kundi may pamuhay ang pagiging magkakapatid sa pananampalataya ng dalawang iglesyang ito. So, mamaya po, sana'y hindi umulan at tayo ho ay makadalo sa nasabing gawain. So, ito lamang po mga kapatid ang ilang update po natin sa ating komperensya. Magandang umaga sa ating lahat. Gusto ko lang paalala lang sa mga membro ng konsilyo na sa susunod na buwan ay tatlong sunod tayong linggong magmi-meeting, no? First Sunday, second Sunday, and third Sunday, no? So, ang gagawin lang natin ay first and third Sunday ay sa membro ng konsilyo ay magpapatlak na lang tayo. Dito tayo muna nangyayari. Yung second Sunday ay yung ating pangkaraniwan na sama-samang pagsasalo-salo. Yun lang po. At ito po ay para lang ma-prepare natin ng gusto ang ating pagdidiwang ng ating 75th
church anniversary. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, inaanyayahan po ang bawat isa sa atin na tumayo po. So, maaari ko lamang basahin po ang sinasabi sa Jeremiah 10 verse 6. Wala nang ibang tulad mo, O Yahweh, ikaw ay makapangyarihan. Walang kasing dakila ang iyong pangalan. So tunay nga po na napakarami po nating rason para papurihan ang ating Panginoon. At isa na rin po sa mga rason na ito is yung pag-iingat niya po sa atin nitong ang nakaraang bagyo na papuri po sa Panginoon dahil nandito po tayo lahat ligtas at wala pong nangyaring kahit ano sa atin. So, sama-sama po natin siyang papurihan at dakilain at awitin po natin ang wala nang ang ibang katulad mo. Wala nang ibang katulad mo. Wala nang ibang nahigit pa sa'yo.
tayo po lahat ay manalangin. Tunay nga po kayo ay makapangyarihan, O Diyos, at tunay ngang wala ng ibang katulad mo. Panginoon, maraming salamat po sa walang humpay na pag-ibig na ipinapadama nyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil kahit kailan hindi nyo kami iniwan ni pinabayaan man, Panginoon, at tunay nga na dakila ang inyong pangalan at karapat dapat kayong papurihan sa aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na manguna at maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin, at lahat ng ito ay amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan natin na saan man tayo naroon at ano man ang ating kalalagayan sa buhay, ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos ang siyang mananatili sa atin. At naririto tayo ngayon upang ipagdiwang ang katotohanan ito. Kailanman ay hindi natin mailalayo ang ating mga sarili sa makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Walang daan upang talikuran natin ang Kanyang presensya. Tayo pong lahat, lubhang napakabuti ng ating Diyos. Ipahayag natin sa araw na ito ang Kanyang kagandahang loob at mga kamanghamanghang gawa ng pagliligtas. Purihin ang ngalan niyang magpakailanman. La
Aming Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin, Lord. Maraming salamat po dahil nagkatipon po kami ngayong umaga upang sumamba sa inyong pangalan. Dalangin po namin na nawa po ay maging maayos po ang daloy ng aming pagsamba ngayong umaga at kayo na po ang manguna sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Bilang katawan ni Kristo, tayo ay magsilapit sa Panginoong Diyos, hindi dahil tayo ay malalakas, kundi dahil tayo ay mahihina at lubhang nangangailangan ng kanyang kapatawaran. Hindi dahil tayo ay mga banal at matuwid, kundi dahil kailangan natin ang kanyang kaawaan at habag upang tayo ay kanyang linisin sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasaning, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Halina't ipahayag natin sa mga sandaling ito sa dakilang Panginoon ang ating mga kasalanan. Siya ay lubhang mahabagin at mapagmahal. Lagi siyang handang magpatawad at luminis sa ating mga karumihan. Tanggapin natin ang biyaya ng kapatawaran. Pinalaya tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo ay pinagkalob sa atin ang kaligtasan at kapatawaran. Pasalamatan natin ang Diyos na puno ng pagmamahal at kapakumbabaang nagkakaloob ng kanyang sarili upang magkaroon ng liwanag at kahulugan ang ating buhay. Para po sa patotoo sa kagandahang loob ng Diyos, ang sino man pong nais magpatotoo ay pwede pong pumunta po dito sa unahan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa panibagong taon po na kanyang pinagkaloob sa akin kahapon. Na ako po ay ngayon ay nasa chapter 24 na po ng aking buhay at papuri po sa Panginoon sa lahat po ng blessings na kanyang binigay sa amin. Glory to God.
po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Marahil hindi lamang ako ang dapat magpasalamat. Siguro lahat tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon. Itong huling araw na nadanas natin yung napakalakas na bagyo na Christine. At nakikita natin yung kung paano ang mga puno ay sumasayaw. No? Talagang nakakagulat din naman din yung bagyong yun. At balita pa na pwede raw bumalik pa uli. No? Salamat sa Panginoon. Kaya naman po ako nagpapasalamat sa Panginoon ay dahil meron po kaming event na gagawin at kasabay na po nitong aking pagpapasalamat na ito ay ang pag-imbita sa buong membro ng kongregasyon na tayo po ay magkakaroon ng pagsalo-salo sa felisidad sa Kalumpang Agusos. Iniimbitahan po namin kayo dahil yung aming apo, pinakamagandang apo po namin ay i-dedicate ngayon na maging dedication o paghahandog para maging membro ng ating iglesia o membro ng pamilya ng ating Panginoon. Ito po'y pagpapasalamat po namin sa Kanya. At naalala ko nung kami nasa Canada at pauwi na, no? Papunta kami na magle-layover kami sa Japan. Talaga naman nabalitaan namin din na isang malakas na bagyo ang darating sa Japan. Ay talagang ako po'y talagang nanalangin ng gusto. At ganun din itong huling bagyong to, nanalangin ako sa Panginoon. At salamat, purihin ng Panginoon Diyos. Talaga namang kapag anak ka talaga ng Panginoon Diyos, hindi Kanya pababayaan. At lahat ng dalangin mo, hindi man lahat ng dalangin mo ay ibibigay niya. Pero yung mga importanteng bagay na ating ipanalangin, na tayo iligtas sa mga ganang kalamidad ay pinagkakaloob naman niya. At ipanalangin din natin yung mga kasama, mga kababayan natin na nasa lantarin ng bagyo, na sila ay patuloy bigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon Diyos. Siguro po ay nais ko ring ibahagi sa bawat isa sa atin. Bagamat hindi namin kapamilya, pero ako'y nagpapasalamat kasi yung friend ng aking asawa ay yung tatay niya ay bumigay po yung bulb ng heart. At actually, yung kwento ay sumusuka ng dugo, yung kanyang tatay. Tapos po ay tinawagan ko po sila bago ipasok doon sa operating room. At how many hours para ayusin yung heart ng kanyang tatay. Kaya naman ako tumayo dahil ang Diyos ay napakabuti at naging successful po yung operation ng tatay ng friend ng aking asawa. So, tingin ko hindi ko dapat palampasin yung pagkakataon na sa bawat paghiling natin sa ating Diyos at tayo ay pinapakinggan. Huwag nating ipagdamot yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, kundi bigyan natin ng kapurihan ang Diyos na tumutugon. Pangalawang bagay po, mga kapatid, yung aking asawa din ay nagpa-check up. At isang mahirap din na proseso na kanyang pinagdaanan. Actually, nanginginig po siya habang ginagawa yung proseso sa kanya kasi kinunan po siya ng tissue doon sa kanyang mayo-maya tayo. Pero talaga namang nagkikwento ay talaga namang actually parang ayaw na nga niya eh. Pero sabi ko
manalangin tayo na ikaw ay samahan ng Panginoon. At yung buong prosesong iyon, ako'y nagpapasalamat bagamat ramdam niya yung bigat ng kanyang katawan, ay nalagpasan niya yon at pinupuri ko ang Panginoon. So sa darating pong March 5 ay operahan ho yung aking asawa. So patuloy ko pa rin ipinapanalangin sa Panginoon na maging maayos yung operation para sa kanya. So ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan, kadakilaan ng ating Diyos na kasama natin sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, mga kaibigan po natin. Purihin ang Diyos. Tayo po ay tumayo bilang paggalang natin sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ito ay ating matatagpuan sa aklat ng Marcos, Kabanatang 10, talatang 46 hanggang 52. Mark chapter 10, verse 46 hanggang 52. At ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon day, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Kaya pinagpala ng ating Diyos sa pagkabasa at pakarinig ng kanyang mga salita.
Salamat sa Panginoon. Nakatawid na ulit. Kagabi ay yung last part ay nawalan na ako ng boses eh. So, pero salamat sa choir natin na laging handa na maglaan ng time para sa pagbibigay papuri sa ating Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, kami inyong samahan sa pagbabahabahagi ng iyong mga salita sa umagang ito. At nawa po, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang manahan sa aming buhay at gumabay sa aming isip, sa aming puso, sa aming kaluluwa upang lubos naming maunawaan ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng buhay at pagbabago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon ho ay dalawang emphasis yung ating binibigyan ng diin, ang Reformation Sunday. At the same time ay Memorial Sunday para sa ating pag-aalala, pasasalamat sa ating mga kamag-anak, pamilya na nauna na sa atin mula sa Panginoong Diyos. At the same time, mayroon tayong mamayang pagbibinyag sa bata, sa maliit na bata. So, mga kapatid, ang aking tema na tatalakayin ngayon ay ang kahalagahan ng reformasyon sa diwa ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang buhay na naglalakbay sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat sa bawat panahon na dumarating, nagkakaroon ito ng tinatawag na pagbabago ayon sa hinihingi ng ating pananampalataya, ng ating buhay, maging ng ating kasaysayan. At isang kagalakan na mabalikan natin ang kasaysayan ng ating pananampalataya bilang iglesia. Sapagkat ang nakaraan ay napakahalaga sa ating buhay kung titingnan natin ang ating buhay pananampalataya sa kasalukuyan. Alam niyo po, ang ating mga ninuno ay nagmula sa paniniwalang Romano-Katoliko. Actually, yun ang aking pinagmulan. Pero namulat na ako sa paniniwalang protestante. Ngunit dumating ang reformasyon ng ating pananampalataya. So may pagbabago. Talaga naman na mayroong pagbabago dapat ang pananampalataya. At si Martin Luther, ang isang Augustinian monk, sumulat ito ng 95 theses noong taong 1517. Upang hingiin ang tinatawag na pagbabago ng iglesia. Yung kanyang idea of the Reformation ay ang panawagan na maglinis ang simbahan at ang paniniwala sa Biblia, hindi sa tradisyon na siyang dapat pinagmumulan ng isang espiritual na otoridad ng ating pananampalataya. At ang mga nagsusulong ng reformasyon ng mga panahon na yon, ay kanilang sinuri ang kanilang katuruan ng simbahan. Lalo na tungkol doon sa otoridad ng isang pope. Nagsimula sa Germany noong 1517 ang protesta laban sa mga bagay na hindi nila nagugustuhan sa simbahan noong mga panahon na yon. Dahil may mga tradisyon din ang simbahan tulad ng tinatawag na indulhensya. At gayon din, tinutulan din ni Martin Luther na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya.
Dahil sinasabi ayon sa Romans 3:28, sapagkat maliwanag na ang tayo'y pinawalan sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ibig sabihin nito na ang tao ay maliligtas hindi sa pamamagitan ng mga tradisyon, kundi sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Dahil ang tradisyon ay hindi naman ipinako ang tradisyon sa krus. Tanging si Kristo lamang ang ipinako sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At hindi sa panahon na ang tao ay patay na, kundi sa panahon na ang tao ay may kakayahan na manalig kay Kristo. Subalit, mayroon pa ring naniniwala lalo na sa araw ng mga patay, malapit na po, na pwede pang maligtas ang mamahal sa buhay na nauna na at namayapa. Ang kaligtasan ay hindi sa panahong patay na ang tao, kundi sa panahong buhay pa ang tao. May pagkakataon ang bawat isa na maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo nagdiriwang ng Memorial Sunday, hindi para hilingin sa Diyos ang kanilang kaligtasan, kundi pasalamatan ng Diyos sa pananampalataya ng ating mga mahal sa buhay na nagturo sa atin tungkol kay Kristo. At gayon din pasalamatan natin at parangalan din natin ang ating mahal sa buhay na nagturo sa atin ng pananampalataya, nagkaloob sa atin ng kaligtasan mula kay Kristo. Minsan ho itong tradisyon na ginagawa po natin tuwing ganitong panahon ng All Souls Day ay minsan sa kabilang banda ay may kagalakan kasi inaalala po natin yung mga mahal natin sa buhay na nagtaguyod sa atin. Ang nakakalungkot lamang nung sila'y buhay pa ay hindi natin maibigay yung tamang pagmamahal sa kanila nung sila'y nangangailangan ng pag-aaruga ng bawat anak o ng bawat mga magulang. Kaya minsan mga kapatid, iyon ang isang nakakalungkot. Kaya kung mahal natin ang ating mahal sa buhay, ay hindi sa panahong sila'y patay na, kundi sa panahong sila'y buhay pa. Kaya kung naniniwala tayo na sila'y maliligtas pa sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid, kailangan natin ng pagbabago. At kung naniniwala tayo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabuting gawa, dapat tayong magbago. At kung ang kaligtasan natin ay para lamang sa ating mga sariling pakinabang, kailangan din natin ng pagbabago. At ang pagbabago ay isang tuloy-tuloy na proseso ng reforma ng ating buhay mula sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sa umagang ito may tatlong mahalagang bagay para pahalagan natin ang reformasyon sa diwa ng pananampalataya. Ang una, ang kahalagan ng reformasyon sa diwa ng ating kalagayan sa buhay. Mahalaga po yan mga kapatid na maunawaan natin ang kalalagayan ng ating buhay kung nangangailangan tayo ng pagbabago sa ating buhay. Alam niyo po si Bartimeo ay isang lalaking bulag na pulubi sa Jericho na kailangan niya ng tulong, reformasyon sa kanyang buhay. At dahil sa kanyang kapansanan, ang tanging kabuhayan niya ay umasa sa iba sa pamamagitan ng panlilimos. Naalala ko lang isang permanenteng tao sa ating bansa na isa sa pinakamayaman, ngunit ang kanyang kayamanan ay mula sa taong inuutosang mamalimos para sa kanyang mga luho. At yun ang nakakalungkot. Ngunit itong si Bartimeo ay namamalimos para mabuhay lamang sa bawat araw. Alam niyo po itong pangalang Bartimeo, nagmula sa Aramaic na salitang bar, na ibig sabihin ay anak ni, at ang Timaeus ay kabilang siya sa pamilya ni Timaeus.
Ang isang bulag na katulad ni Bartimaeus ay matiyaga, bagamat siya ay umaasa sa limos ng ibang tao. At siya ay laging nakaupo sa tabing daan ng mga tao. Dahil siya ay nasa tabing daan, kaya malapit siya sa mga marites o kaya naman sa mga tolits. Kasi doon niya, minsan din ang marites at tolits ay mayroon ding magandang balita. Hindi lahat ay fake news. Doon niya nabalitaan na itong si Jesus ay darating. Kaya nalaman ni Bartimeo na si Jesus ay darating at alam niya rin, nalaman niya rin na si Jesus ay manggagamot ng anumang karamdaman. Nabigyan siya ng pag-asa sa kanyang buhay kung gayon. Kaya nang papasok na si Jesus sa Jericho, papunta sa Jerusalem, actually isang pulutong na mga taong nagkakatipo na dala ang pananabik. Sabi po sa Mark chapter 10 verse 47, nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, siya'y sumigaw ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Jesus, na anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Minsan na po ba nating banggitin sa Panginoon na Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Alam niyo po ang pagtawag ni Jesus, niya kay Jesus, bilang anak ni David. Kinikilala niya ang maharlikang angkan ni Jesus at ang pagiging Mesyas o tagapagligtas. Ang kanyang pagsusumamo para sa kahabagan ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagkaunawa sa kanyang kalagayan at isang marubdob na pagnanais na magkaroon ng kagalingan ng matagal na niyang karamdaman. Ngunit maraming mga tao ang pagtingin sa kanya, sa kanyang buhay, ay actually, minsan ay ang tingin natin sa ating mga buhay ay magaling. Wala tayong karamdaman. Dahil kung titingnan natin ang ating mga sariling panlabas, maaaring wala tayong karamdaman. Ngunit sa ating kalooban, marahil, halos ayaw nating lumapit sa Panginoon. Dahil alam natin na mayroon tayong mga pagkukulang, mayroon tayong mga pagkakasala. Ngunit si Bartimeo ay alam niya na ang kanyang kalagayan na ang natatanging makapagbabago nito sa kanyang buhay ay ang Panginoon. Kaya siya ay lumapit. Kaya siya'y sumigaw na Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Dahil naroon ang kanyang pag-asa. Mga kapatid, ano man na maging hadlang sa ating buhay, sa ating mga hangarin, dapat nating harapin na may pananampalataya sa Diyos. Ang pangalawa, mga kapatid, ang kahalagahan ng reformasyon sa gitna ng mahadlang ay patuloy na nagpupunyagi. Dapat ganito ang maging damdamin natin. Pagka tayo ay dumadaan sa mga pagsubok o mahadlang, dapat nagpapatuloy ang ating pananampalataya. Dahil yun ang tuloy-tuloy na reformasyon na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sa panahon ng mga pagsubok o mahadlang na hinahangad natin sa ating buhay, dapat tayong nagpupunyaging humarap sa mahamon ng ating buhay. Tulad ni Bartimeo, maraming taong nagsasabi na tumahimik ka nga. Sabi po sa Mark 10, verse 48, pinagsabihan siya ng maraming tao, ng mga tao, at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Parang tulad ng isang bata, kapag ka may kailangan sa magulang, habang pinapatigil, ay lalong nanggigigil sa kakaiyak. Kaya mamaya ho siguro sa nanay at tatay
ng bibinyagan natin. Yun ho ang palatandaan. Pagka may needs si Bibi, ay alam nyo na dapat nyong tugunan yon kasi nagpapapansin yan. Katulad ng pagpapapansin ni Bartimeo. Kaya siya ay nagsisisigaw ng gayon dahil alam niya na nagpapatuloy si Jesus sa paglakad. Alam niya na iiwanan niya sandali, ay iiwanan na siya ni Jesus. Kaya ang sigaw niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mga kapatid, sa kabila na siya ay bulag, ito ang kagandahan sa kanya. Sa kabila na siya ay bulag, kung saan ang lahat ng tao na nakakakilala sa kanya ay itinuturing siyang spiritually ignorance. Subalit nakita niya yung royal dimension ng pagkatao ni Jesus. At nabatid niya na si Jesus ay may espesyal na kakayahan na dapat o may papakita ang kanyang habag at kagalingan na tanging si Jesus lamang ang makakagawa sa kanyang buhay. Kaya hindi na matinag-tinag ang paniniwala ni Bartimeo na si Jesus lamang ang siyang makapagliligtas sa kanyang pangangailangan. Ang pangangailangan niyang ito ang siyang nagbibigay lakas sa hinahangad niyang reformasyon ng kanyang buhay. Pangatlo, mga kapatid, ang kahalagan ng pananampalataya tungo sa pagbabago. Sa katotohanan ng pananampalataya ni Bartimeo ay aktibo, masigasig. Hindi natatamad, hindi nagtutulog-tulugan, kundi siya ay aktibo at masigasig. Bagamat siya ay may kapansanan sa kanyang pisikal na buhay, may kakayahan siyang unawain kung sino si Jesus sa buhay ng tao. At maraming mga taong nakakaunawa kung sino si Jesus. Marahil alam natin kung ano ang kanyang kayang gawin ni Jesus sa kanyang buhay, sa ating buhay. Kaya ang pagwawala ni Bartimeo hanggang marindi ang mga tao, at yun naman ang naging dahilan na siya'y marinig ni Jesus. Dahil paniniwala niya na kapag siya'y narinig ni Jesus, mayroong mangyayaring pagbabago sa kanyang buhay. Umaasa si Bartimeo na si Jesus lamang ang makapagbabago ng kanyang buhay. Sabi po sa Mark chapter 10 verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, ito na, tawagin ninyo siya. At tinawag na nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Ito na ang pagkakataon ng kanyang pagbabago mula sa pagiging bulag tungo sa isang buhay na may lubos na kagalingan. Kaya alam niyo po kung anong ginawa nang marinig niya na tumindig ka, siya'y tumalon na may galak sa kanyang buhay. At alam niyo po ang inalis niya sa kanyang katawan ay ang kanyang balabal, tanda ng dakilang pag-asa niya sa Panginoon na hindi na siya babalik sa pagiging manlilimos. At nang siya'y makalapit kay Jesus, tanong sa kanya ng Panginoon, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Minsan sa paghingi natin ay maging totoo tayo sa ating mga hinihingi sa Panginoon. Kasi tayong mga tao kapag humingi, marami tayong mga bagay na hinihingi sa Panginoon na hindi naman nararapat hingin. Lalong-lalo na hindi ito makakabuti sa ating buhay. Kaya dapat maging totoo tayo sa paghingi natin sa Panginoon. Naalala ko yung dalawang magkapatid last Sunday, si Santiago at saka si Juan. Ang hinihingi nila sa Panginoon ay sila ay makatabi nila ang Panginoon
sa kanyang upuan. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. No? Kala nila, dahil pinsang buo nila si Jesus, ay tawag nito, yung kanilang request ay bibigay ni Jesus. Pero mga kapatid, muli nating balikan si Bartimeo. Ang kanyang hiningi, dahil nagpakatotoo siya, ay sabi ni Bartimeo, ibig ko po sanang makakita ako, Panginoon. Yun ang kanyang hinihingi. Maraming mga taong nakakita, ang mga mata, ang nakikita ay kayamanan, kalayawan, at minsan kapangyarihan o tagumpay. Ngunit hindi natin nakikita ang kahalaga ng pananampalataya para sa pagpapanibagong buhay. Kung saan may kapangyarihan sa iyong ibigay ng Panginoon ang isang buhay na may kabuuan, na mayroong kaganapan, ang isang buhay na malaya, na marami ang naghahanap na mga tao nito. Kaya si Bartimeo ay buong kanyang pananampalataya sa Panginoon, na siyang magbibigay sa kanya ng tiyak na buhay. Kaya sabi sa Mark chapter 10 verse 52, sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, biyaya ang ipinagkakaloob sa mga anak niyang nananalig, nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. At kung tanggapin natin ang biyaya katulad ni Bartimeo, sana'y maging katulad tayo niya. Nung makakita siya, siya ay sumunod kay Jesus. At tayo rin, sana'y sumunod din tayo kay Jesus. Mga kapatid, tunay ng pananampalataya ay siyang nagbibigay sa atin ng buhay ng reformasyon. At ang binagong buhay sa atin ni Kristo ay may direksyon tungo sa layunin ng Diyos. At si Bartimeo ay sumunod kay Jesus kahit alam niya na magbabata ang Panginoon ng maraming hirap, sapagkat ang babatahing daranasin ni Jesus ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay na reformasyon ng ating buhay. Kaya dapat nating malaman ang tunay na kalalagayan ng ating buhay kapag tayo ay lumapit kay Jesus. Sa kabila ng mahadlang, dapat tayo magpatuloy, nagpupunyagi ng buhay na may pananalig sa Kanya. At higit sa lahat, ang pananampalataya sa Panginoon ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, bilang bahagi ng ating pagdiriwang ngayon, Reformation Sunday at saka Memorial Sunday, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon pagkat ang ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin ay nasa piling ng Diyos. At yon ay pinaniniwalaan natin na sila ay nagtiwala sa ating Panginoon hanggang sila'y nabubuhay, hanggang sila'y umuwi sa kanilang manlilikha. Kaya mga kapatid, sa bawat isa sa atin ngayon, tingnan natin ang buhay ni Bartimeo. Siya'y nagpunyagi at nakamtan niya ang kanyang pagpupunyagi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Nagkaroon siya ng pagbabago ng kanyang buhay dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, kami nagpupuri sa inyo. Pagkat binibigyan mo kami ng tamang landas na dapat naming daanan, at ito ay si Kristo. Hindi lamang sa mundong ito na siyang gumagabay sa amin bawat araw, kundi sa mundong iyong inihahanda sa bawat isa sa amin. Salamat din, Panginoon,
sa pagbabago ng iglesia at sa patuloy na pagbabago para sa makabuluhan, pananampalataya at pagbabago ng aming lipunan. At gayon din sa mga mahal namin sa buhay, kayo rin po, Panginoon, patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon mula sa buhay ng aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming pagsamot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat muli kami sa iyo, Panginoon, nagpupuri dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin, na ibinigay niyo ang iyong buhay sa krus upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa iyong salita, Panginoon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino mang manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, na may katiyakan kami na kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan sa pagtanggap sa iyo. Salamat sa buhay ni Bartimeo na aming napakinggan kung gaano siya kapursige ng kanyang panampalataya. Salamat, Panginoon, na ang kanyang buhay ang siyang nagpapaalala sa amin sa oras na ito. Na tunay, Panginoon, ikaw po ay nagmamahal sa amin. Na sa oras na kami ay lalapit sa iyo, handa kang makinig sa amin. Kung may tunay na paglapit at pagtanggap sa iyo, pagsisisi sa mga kasalanan naming nagawa, pagtanggap sa panampalataya, ikaw po ang magbigay sa amin ng promise na you will never leave us nor forsake us. Hanggang sa iyong pagbalik, Panginoon, na sama-sama kaming dadalhin sa iyong kaharian. Salamat sa buhay ni Bartimeo na nakita namin na kung gaano siya nung sumunod siya sa iyo, ibinigay niya ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon, sa paglingkod sa iyo. Nawa, Panginoon, gano'n din po kami na yung mga anak na kami po ay patuloy na masigasig sa aming panampalataya. Gamitin niyo po ang bawat isang na instrumento upang masharean din po ng salita ng Diyos, ng kaligtasan, ang bawat pamilya namin, ang bawat kamag-anak namin, at ang mga tao na sa community, Panginoon, kung saan po kami nag-work, gamitin niyo po kami na instrumento upang makita nila sa buhay namin na may pagbabago at makita nila na kami po ay sumusunod sa iyo at makita nila na kami ay mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na tunay nga po na ikaw ang aming Diyos na Diyos noon na kung saan ang aming mga ninuno ay nanampalataya sa iyo. Salamat sa aming mga mahal sa buhay na nauna na sa amin. Salamat, Panginoon, na sila din po ang nagubay sa amin. Ginamit mo sila na instrumento upang may pamalas ang kabutihan sa bawat isa sa amin, na pinakita nila ang halimbawa kung paano maglingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kung ano man ang faith na mayroon ang aming mga magulang, ganun din po kami, Panginoon, sa pagharap pa sa mga hamon sa buhay, sa mundong ito na aming panghaharapin. Panginoon, sa oras din pong ito, naalala namin ang mga kababayan namin na nasalanta sa bagyo. Sa naranasan ngayong linggong ito, Panginoon, na sa grabing
sa mga nasalanta ng bagyong Christine, Panginoon. Alam po namin, nakikita namin sa news, sa mga paghihirap, sa mga sakripisyo na kanilang naranasan, sa daming namatay, sa daming nawawala. Panginoon, hanggang ngayon, ay hindi pa nakita ang kanilang labi. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ikaw nawa ang mag-comfort sa mga nasalanta ng bagyo, na kahit sa kagipitan na kanilang kalunos-lunos na kanilang naranasan, nandun pa rin ang pagtitiwala na ikaw pa rin ang Diyos na kapangyarihan sa lahat. Sa bawat pangyayari sa aming buhay ay may dahilan ka. Nawa, Panginoon, dalangin namin nayakapin mo sila sa oras na ito. Dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw din po ang magbigay ng wisdom sa aming mga leaders, lalo na ang aming presidente sa Pilipinas, sa bawat leader, sa bawat opisyal ng gobyerno, na bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, kung paano matulungan ang bawat nasalanta ng bagyo. Paano pangunahan ang aming bansa. Nawa, Panginoon, sa lahat ng problema na naranasan ng aming bansa, patuloy kaming nanalangin sa aming mga leaders. Tinaas po namin sila sa iyong mga kamay, Panginoon, na nawa, Panginoon, ikaw po ang maggabay sa kanila sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Ganon din po kami ng mga anak mo. Gamitin niyo po kaming instrumento upang matulungan din po namin ang mga kapatiran namin na biktima sa bagyo. Na alam po namin na nangangailangan po sila ng financial na tulong. Gamitin niyo po kaming instrumento, Panginoon, na maiabot po namin at maipadama namin ang pag-ibig sa pamagitan ng pag-support sa kanila, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, sa may mga sakit sa araw na to, sa panahong ito, Panginoon, na hindi po namin nakasama dahil sa karamdaman na kanilang naranasan sa panahong ito. Alam po namin, marami pong nagkasakit. Itinataas po namin sa iyo. Ikaw po aming Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Salamat, Panginoon, dahil handa kang tumulong sa amin. Ikaw po ang maghipo sa bawat may sakit, na ibalik mo ang lakas ng kanilang lupang katawan upang muli ay sama-sama kami magpuri. Pasalamat sa iyo sa dakong ito. Ganoon din po, Panginoon, ikaw ang mag-bless sa bawat CRO na mayroon sa iglesia namin, at ang aming manggagawa patuloy din pong bigyan ng pagpapala at paggabay, Panginoon, sa kanilang paglingkod. Ganon din po, Panginoon, malapit na po ang pagdiriwang ng aming 75th founding anniversary sa iglesyang ito. Gamitin niyo po ang bawat isa na ma-invite namin ang mga kamag-anak na minsan pa ay nagsisimba dito, ngunit na sa ibang lugar na po, na sana sa darating na November 24 ay sama-sama kaming magpuri, magpapasalamat sa iyong kabutihan sa iglesyang ito. At tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami na sa darating na pagdiriwang, ikaw po ang maitaas at magiging successful po, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, ang aming mga na-invite na mga manggagawa namin na sana, Panginoon, ay makapiling at makasama namin sa selebrasyong ito. Ganoon din po ang aming speaker na in-invite. Ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng provision. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sa lahat ng oras ay aming matatawag. At sa lahat ng oras, Panginoon, andyan ka sa amin, at ikaw po ang gumabay sa amin.
Pagpalain niyo po ang bawat isa na alam po may mga kanya-kanyang dalangin, may mga kanya-kanyang prayer request, Panginoon, may kanya-kanyang hinihiling sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, didinggin mo, Panginoon, ang kahilingan sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pananaligan ng salita ng Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Ating alalahanin ang mga bahagi ng kasulatan, kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramitin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ng lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Ialay natin ngayon ang ating mga ikapu, pangako, bunga ng pinagpagalan, mga tinatangkilik at ang ating buong sarili. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga handog.
po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa mga kaloob na ito. Maraming salamat po sa hanap buhay at sa lahat po ng blessings na binibigay niyo po sa amin. Nawa po ay i-bless niyo po ito at magamit po ito sa pagpapalago ng inyong iglesia. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, makakaupo muna at tayo po ay dadako sa bautismo, sakramento ng bautismo. Tinatawagan po natin ang baby, ang nanay at tatay, mga ninong at ninang na dumako po sa harapan at isa pong elder na hahawak po ng ano. So, mga minamahal na kapatid, kay Kristo, tayo ngayon ay nasa bahagi ng pagdiriwang ng sakramento ng bautismo. Mula sa dalawang sakramento na kinikilala ng ating iglesia. At ating alalahanin minsan pa ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Para po ito sa mga magulang ng bata, no? Na mayroong mabigat na tungkulin para sa inyong anak. Idinudulog ninyo ang inyong anak sa dakong ito sa pagnanais ng bautismong Kristiyano. Para sa kanya, ating alalahanin na mayroong dalawang pangunahing kahulugan ang nasa likod ng bautismo ng bata. Una, sa pamamagitan ng gawain ito, ating kinikilala minsan pa na ang Diyos ay pinagmulan ng lahat ng ating pag-ibig. Bilang magulang, ay ating tinatanggap ang maibiging gawa ng Diyos sa sangnilika at inihandog natin sa Kanya ang pasasalamat ng ating puso para sa kaligayahan at pag-asang dumating sa ating buhay sa kaanyuhan ng sanggol na ito. Ang pangalawa, sa pamamagitan ng gawain ito ay ating inihahati ng batang ito sa kanyang bagong kapaligiran. Ito ay isang maibigin at nagbabahagi ng pamayanan ng Panginoon ay si Kristo Jesus. Ang simbahan ay ang pamayanang ito sapagkat tayo ay nakaranas ng pag-ibig na ipinakita sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Dahil dito tayo nagsisikap na makapamuhay sa isang buhay na nagmamalasakit na pag-ibig para sa ating kapwa. Ang bautismo sa bata, tayo ay namakasapi ng tahanan ng Diyos ay nangangako rin at naghahayag ng ating paliligiran ng pag-ibig ang batang ito sa uri ng pag-ibig nating nakilala sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa kanila nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos tulad ng batang ito, ay di makakapasok doon at kanyang kinalong ang mga bata. Ngayon ay dadako po tayo sa mga pangako.
pangako na dapat hindi maiwan sa simbahan, kundi pangako na sa bawat yugto ng buhay ng inyong anak ay inyong gagawin ang inyong mga pangako ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa pagdala ninyo sa batang ito upang pabautismohan, inihahayag ba ninyo ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon ng inyong buhay? Tinatanggap ba ninyo sa inyong sarili at para sa inyong anak? Para sa inyong anak. Ang tipan ng biyaya na nagbibigay katiyakan na iniibig ng Diyos ang inyong anak at kanyang hinahangad na sa pamamagitan ng panalangin at halimbawa ay mapalaki ninyo ang bata sa kalinga ng Diyos at sa kaparaanan ng mga tao ng Diyos. Alalaong bagay ang simbahan. Ipinapangako ba ninyo na kayo ang magbibigay sa bata na maaraling itinuturo ng kasulatan, ng Biblia, hinggil sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano, gayon din sa pananalangin at iba pang mga bagay na dapat matutunan ng isang Kristiyano para sa kabutihan ng kanyang kaluluwa? Iyon, dito po tayo sa mga ninong at ninang. Alam kong handa kayong tanggapin yung inyong tungkulin bilang pangalawang magulang, no? Minsan ho, ang pangalawang magulang ay minsan nagkikita-kita lang sa panahon ng ganito at saka birthday. Yan, kaya pangalawang magulang ay mabigat din na responsibilidad, no? Maging halimbawa kayo sa inyong inaanak, ano? Kayo bang mga ninong, kayo bang mga tumatayong ninong at ninang bilang pangalawang magulang ng bata ay buong kabanalang nangangako na inyong gagamitin ang inyong natatanging kaugnayan at karapatan upang ang batang ito na ipinagkatiwala sa inyo ay turuan ng matuwid at mapalaking matapat sa pagnanasang mabuhay na kaaya-aya sa Diyos. Iyon, tayo naman ho ay sa kongregasyon. May itatanong din po ako sa inyo. Tinatanggap ba ninyo ang batang ito sa pag-ibig at kalinga ng kapulungang ito at ipinangako ba ninyo na kayo ay makikibahagi sa kanyang kagalakan, tungkulin at pasanin na sadyang tinakda ng Diyos sa kanyang bayan? At ito'y banggitin nga po ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtayo ang inyong kasagutan. So tayo pong lahat ay mayroong pananagutan sa batang ito. Tayong lahat ay tinanggap natin ang pananagutan sa batang ito sa harapan ng ating Diyos. Kaya tayo'y manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, huwag po ninyong itulot ng aming mga ginawa bilang maging bahagi lamang ito ng karaniwang gawain ng pangsimbahan. Kundi antigin mo po ang aming mga puso ng bawat naririto na ang pagkilala sa Kristyanismo ay hindi lamang pangkaraniwang kasanayan ng reliyon, kundi ito isang makalangit na kahulugan. Ang sanggol ay binabautismohan sa iyong buhay at kamatayan, at amin siyang ginagawang kasapi sa pamayanan ng iyong katawan. Huwag mo po sanang itulot ng bautismong ito masadak lamang sa munting sulok ng iglesyang ito na iyong itinatag, kundi gawin mo pong makilala namin na kaming lahat ay kasangkot sa gawain na ito, sapagkat kami aming inihahandog ang bawat sanggol bilang habang buhay na manggagawa sa iyong ministeryo at sa espiritu ng banal mong pangalan. Amen. So, yeah. Lapit-lapit mo. Si Gabriel Luis Sanchez
sa kapangyarihan ng utos ni Kristo Jesus at sa karapatang pinagkaloob sa akin ng United Church of Christ in the Philippines. Ikaw ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo at manatili sa iyo ngayon ang banal na Espiritu ng Diyos. At ngayon ang pagpapala ng Diyos sa makapangyarihan. Ang Ama, Anak at ang banal na Espiritu ay sumaiyo at manatili sa iyo ngayon at magpakailanman. Amen. So ayun po, naririto po ang bagong kaanib ng ating iglesia, si Gabriel Luis Santos. So, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahabagin at dakila naming Diyos, tanggapin mo po ang bagong kasapi ng iyong iglesia na amin ngayong inihandog sa inyong karangalan sa bisa ng sakramento ng bautismo na itinagubilin sa amin ng anak mong si Jesus. Lingapin mo po, O Diyos, ang batang ito sa kanyang paglaki, kasama ng mga taon at kasangkot kaming lahat. At puspusin mo ng iyong dakilang pagpapala ang kanyang mga magulang, mga pangalawang magulang at maging iglesia upang kaming lahat ay maging mabisang kapahayagan ng inyong patnubay sa kanyang ikakalago. Ito po ang aming malugod na dalangin, Ama, sa pamamagitan ng pangalan na Jesucristong aming Panginoon. Amen. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Jesucristo at ang pakikisa ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Muli, palakpakan po natin. Congrats sa lahat.
Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, na may bigay ng aming buhay, nagkalob sa amin ng pananampalatayang nagbibigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At inilarawan mo, Panginoon, ang isang pananampalataya sa buhay ni Bartimeo. Pagkatama ang kanyang kahilingan na magkaroon siya ng paninging muli. Aming Diyos, kung naunawa ni Bartimeo ang pagkakakilanlan kay Jesus, bagamat hindi niya nakikita, ay gayon din kami mga bukas ang aming mga mata. At kung pikit man ang aming mga mata sa katotohanan, buksan mo ito, O Diyos, upang makita namin ang dakilang paghahari ng isang Diyos na nagkakaloob ng pagbabago ng buhay. Salamat, Panginoon, pagkat si Jesucristo na nagbigay ng kanyang buhay, nagbigay ito sa amin ng katiyakan at kaganapan ng buhay. Salamat din, Panginoon, muli sa mga mahal namin sa buhay na nagpamana, nag-iwan ng pananampalataya na siya rin naming pag-asa, hindi lamang sa aming kapanahunan, kundi sa kinabukasan ng buhay na iyong inihanda sa bawat isa. Tunay, Panginoong Diyos, ang pananampalataya na galing kay Kristo ay hindi para lamang sa isang tao, kundi ito'y para sa lahat. Ang kaligtasan na ginawa ni Kristo sa itaas ng krus ay hindi para lamang sa isang tao, kundi para sa lahat ng kumikilala sa Kanya. Kaya pinupuri, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa pagtitipo na ito. At dalangin din po namin na kayo po, Panginoon, patuloy magbigay ng inspirasyon, lalong-lalo na sa mga nasalanta ng bagyo. Pagkalooban mo sila ng kanilang kinakailangan, O Diyos. Naririto ang inyong mga anak, O Diyos, sa inyong harapan. Meron silang mga kahilingan. Meron silang mga pasasalamat. Meron silang espesyal na idinudulog sa inyo. Marahil para sa kanilang kabutihan. Ngunit kayong nakakatalos ng higit na makakabuti para sa kanilang buhay. Dinggin niyo sila, O Diyos. Mula sa kanilang mga tinig ay mapakinggan mo nawa sila. At gayon din, Panginoon, tumugon ka ayon sa dakila mong kalooban para sa kanilang kabutihan. Ito po, Panginoon, ang aming pagsamo at panalangin sa pangalan na Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, ang dakilang biyaya at bendisyon ng Diyos, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mula ngayon at sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen.